Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 4 na videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 4 na videos nga po ang ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga master, magbabalik tayo sa pag-upload ng 4 na videos everyday simula ngayon araw. Salamat sa solid na pagsuporta mga master. Kabanata 3181 hanggang 3185. Ang hitsura ng tunog na ito ay nagpapawis kay Tian Changsheng at mga nasa katanghaliang gulang na lalaki. Pagtingin nila sa pinanggalingan ng tunog, si Aaron pala ang nakaupo sa sofa, ngunit hindi ito namalayan ng dalawa. Ikaw. Paano ka nakapasok? Nanlaki ang mga mata ni Tian Changsheng at kakaibang tumingin sa Aaron. Pagkapasok niya kasama ang medyo may edad na lalaki ay agad niyang isinara ang pinto ng villa. Sa oras na iyon, nakikita niya ang Aaron na nakatayo sa labas ng pinto. Sa oras na ito, paano ito makikita sa villa sa oras na ito, at ito ay tahimik pa rin. Natakot ang nasa katanghaliang lalaki na umatras ng 2 hakbang ng direkta, na may kislap na takot sa kanyang mga mata. Alam niyang gusto niyang patayin si Aaron dahil lang sa kakayahan niya. Kung gusto siyang patayin ni Aaron, magagawa niya ito kaagad. Hindi ko na kailangang ipaliwanag kung paano ako nakapasok. Natatakot ako na matatakot ka. Nakangiting sabi ni Aaron. Sa kanyang buhay, hindi kailanman naramdaman ni Tian Changsheng ang ganoon kabilas na tibok ng puso. Pakiramdam niya ay lalabas na ang puso niya sa katawan niya. Sa pangkalahatan, hindi siya mapakali at lalong hindi mapakalma ang kanyang emosyon. Ipaliwanag ang takot. Nang walang paliwanag, mas natatakot si Tian Changsheng. Dahil bigla siyang sumulpat na parang multo, at nakasara pa ang pinto. Ano sa lupa ang gusto mong gawin? Tanong ni Tian Changsheng. May purpose, hindi mo ba alam, gusto ko lang bilhin ang lugar na ito. Mahinang sabi ni Aaron, saka tumingin sa nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagpatuloy, pero sinabi lang niya na gusto niya itong ibigay sa akin. Ito, ang mga salita ng Ginoo ay mahirap abutin. Hindi mo ito itatanggi, gagawin mo. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay subconsciously lumulunok ng laway, na kung saan ay masyadong natakot, kaya ang ilang mga tuyong bibig. Ngayon ay gusto niyang itanggi na kung aatakehin siya ng Aaron, malamang na mawala ang kanyang buhay. Pero kung ibibigay mo talaga sa kanya ang villa, hindi ka ba pumapayag? Saan mo may lalagay ang iyong mukha? Kilala mo ba kung sino ako? Kung nasaktan mo ako, hindi ka magkakaroon ng magandang katapusan. Kahit napatayin mo ako ngayon, hindi ka pakakawalan ng nasa likod ko. Hahabulin ka niya hanggang sa dulo ng mundo, upang hindi ka magkaroon ng mapayapang buhay sa buhay na ito. Hindi pinili ng nasa katanghaliang gulang na aminin ang kanyang payo. Kung tutuusin, hindi siya pinapayagan ng kanyang posisyon, at nasa harap pa rin siya ni Tian Changsheng. Kung pipiliin niyang magkompromiso, natatakot akong mababa ang tingin ni Tian Changsheng sa kanya. Sa likod, kumunat ang noo ni Han Sanchen. Hindi niya alam ang pagkakakilanlan ng nasa middle-aged na lalaki, kaya hindi niya alam ang kanyang mga detalye. Gayunpaman, mula sa kahulugan ng kanyang mga salita, mayroon pa rin siyang boss sa likod ng mga eksena, at ang kanyang posisyon ay suportado ng boss sa likod ng mga eksena. Naisip ni Han Sanchen ang posibilidad na hindi siya makatawa o umiyak. Baka ang taong ito ay papidin ni Nangang Bolang. Bagamat napakababa ng posibilidad na magkaroon ng ganitong sitwasyon, mayroon ding ganoong posibilidad sa Nangang Bolang, na kumakalat sa buong mundo. Si Aaron Rai smiled. The middle-aged man mistakenly thought his threat played a role, continue to threaten, ang katayuan niya. Hindi mo maisip, malakas ang impluwensya niya sa mundo, kahit saan ka magtago, gagawin niya, hindi kita pababayaan. Pandaigdigang kapangyarihan. Bilang karagdagan sa Nangang Bolang,
Hindi inaasahan ng Aaron na magkakaroon ng pangalawang ganoong figure sa mundo. Pansamantalang sinabi ni Aaron, ang kausap mo ay hindi si Nanggang Bolang. Malaki ang pagbabago sa mukha ng medyo may edad na, at maging ang katawan nito ay nanginginig. Ang kanyang mga mata ay hindi natatakot, ngunit nabigla. Nanggang Bolang. Alam niya ang tungkol kay Nanggang Bolang. Sa mundong ito, hindi hihigit sa 10 ti. Sa mundong ito, hindi hihigit sa 10 tao ang kwalipikadong makaalam ng pangalang ito, maliban sa mga pupi ni Nanggang Bolang at mga miyembro ng pamilya Nanggang. Ikaw, kilala mo siya? Nanginginig na tanong ng lalaking nasa edad na. Matapos makinig sa kanyang tanong, alam ni Aaron na tama ang kanyang hula. Ang taong ito ay talagang isang puppet ng Nanggang Bolang. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakilala siya sa ganitong paraan. Hindi lang ako magkakilala, but I'm also a good friend. Kung hindi ka naniniwala, pwede kang tumawag at magtanong. My name is Aaron. Nakangiting sabi ni Aaron. Umiling ang nasa katanghaliang gulang na lalaki. Isa lang siyang puppet. Nakikinig lang siya sa tawag at utos ni Nanggang Bolang. Hindi siya kwalipikadong makipag-ugnayan kay Nanggang Bolang. Bukod dito, ang pag-alam ng Aaron sa pangalan ni Nanggang Bolang ay napatunayan sa isang malaking lawak na talagang kilala niya si Nanggang Bolang. Ikaw ang puppet niya, hindi ba? Patuloy na nagtanong si Aaron. Sa sandaling ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay hindi na nagdududa sa anumang mga salita na sinabi ni Aaron. Kung malalaman niya na isa siyang pupi ni Nanggang Bolang, tiyak na pambihira ang relasyon nila ni Nanggang Bolang. Ang sumunod na eksena ay nagpagulat at nalito kay Chan Changsheng. Lumuhad ang nasa katanghaliang gulang sa harap ng Aaron. Bilang pupi, wala siyang karapatang saktan ang mga kaibigan ni Nanggang Bolang. Kaya para sa kanya, ang pagluhod para humingi ng tawad ang tanging pagpipilian at ang tanging pagkakataon para mabuhay. Si Tian Changsheng ay nalilito. Malinaw na malinaw sa kanya ang kalagayan ng nasa katanghaliang gulang na ito, ngunit hindi pa niya narinig ang sinabi nila tungkol kay Nanggang Bolang. Gayunpaman, napakalinaw ni Tian Chang na ang katayuan ng bata ay dapat na mas mataas kaysa sa nasa katanghaliang gulang na lalaking ito. Kung hindi siya luluhod sa harapan niya, I'm sorry. Ako ang may mata, sinabi ng nasa katanghaliang gulang na ayaw niyang mawala ang lahat ng mayroon siya ngayon, kaya't manalangin lamang siya para sa kapatawaran ni Aaron. Han 3,000 ay tumayo, pumunta diretso sa nasa katanghaliang gulang na lalaki, sinabi condescending, kahit napatayin ko siya, hindi siya nang ahas na sisihin ako, at maaari lamang pumalakpak, naniniwala ka ba? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay natakot kaya nanginginig ang buong katawan at mabilis na sinabi, oo, ako. Sino ang mas mahalaga, kaibigan o pupi? Alam na alam ito ng nasa katanghaliang gulang, kaya alam niya na ang mga salita ni Aaron ay hindi nagbibiro o nakakatakot sa kanya, ang iyong buhay ay wala sa akin, ngunit kukunin ko ang vilya na ito, sabi ni Aaron. Tumango ang nasa katanghaliang gulang at sinabing, oo, ililipat ko ang vilya sa pangalan mo sa pinakamaikling panahon. Hanggat hindi mo ako papatayin, handa akong gawin ang lahat. Tumangala si Aaron at tumingin sa langit. Naglakas loob si Chan Changsheng na makipag-ugnayan sa mga mata ni Aaron. Mabilis niyang ibinaba ang kanyang ulo at mukhang siya, nakikinig, hindi ko gusto ang estilo ng dekorasayon dito. Maaari mo akong tulungang maghanap ng isang kumpanya ng dekorasayon upang palitan ito kung magkano ang magagastos nito. Mabilis na sinabi ni Chan Changsheng, ang Chanjia ay may isang kumpanya ng dekorasayon. Hindi ka nito hahayaang magbayad ng anumang pera. Mangyaring makatiyak, Han 3,000 magaan ng ngiti, sa pagkakataong ito, at makatipid ng maraming pera. Bagamat hindi niya pinahahalagahan ang pera, buti na lang hindi siya naghuhukay. Ang pakiramdam na ito ay mas tense kaysa sa kanyang unang kasal. Hindi ko alam kung anong itsura mo ngayon. Makikilala ba kita? Kinausap ni Aaron ang kanyang sarili at hinihimas ang kanyang mga kamay para mabawasan ang kanyang tensyon sa ganitong paraan. Maya-maya, nakayuko din sa kalsada sa tapat ng gate ng paaralan ang isang grupo ng mga sosyal na kabataan na may ulo ng eroplano. Sa unang tingin, sila ay ilang marginal na tao lamang. Manong, hinihintay ang girlfriend mo. Lumapit sa Aaron ang isang binata na may tato sa braso at nakangiting nagtanong. Hindi masyadong gusto ni Han Sanchen ang ganitong uri ng mga tao, dahil hindi sila totoong Daoist na tao.
Gumagawa lang sila ng ilang pang-aapi at pang-aapi. Sila ay isang buhay na kanser ng lipunan, kaya tamad silang makipag-usap sa isa't isa. Ngunit para sa grupong ito ng mga tao, ang pagwawalang bahala ay nangangahulugan ng kawalan ng paggalang sa kanya. Nakita ng lalaki na hindi tumugon ang Aaron. Bahagya siyang nagalit, "I'm talking to you. Are you bingi? Ayoko ng gulo, kaya payo ko na huwag mo rin akong guluhin." Sabi ni Aaron. Nang marinig ito ng lalaki, nagsimula siyang tumawa ng hindi namamalayan, at may napakamapanghamak na ngiti. "Kilala mo ba kung sino ako, pare? Narinig mo na ba ang pangalan ni Bruce Lee?" Sabi ng lalaki sa malamig na boses. "Bruce Lee, ikaw ba yan? Magaling ba iyan?" Curious na tanong ni Aaron. Proud na proud ang lalaking nagngangalang Bruce Lee. Tapos sabi ng mga tao sa paligid niya, "This is Brother Long." Sinong hindi nakakakilala sa kanya sa lugar na ito? Hindi mapigilan ni Aaron na matawa sa katotohanang tinatawag niya ang kanyang sarili na Kuya Long. Ngunit alam ng Aaron ang mga trick ng maliliit na brats na ito. Hindi ba sila mahilig magpangalan at magkunwaring superior? Hindi ko alam. Simpleng sabi ni Aaron. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Bruce Lee at pinagalitan si Aaron. "Aso, dahil hindi mo ako kilala, ipapaalam ko sa iyo ng mabuti ngayon." Sa sandaling bumagsak ang boses, pinalibutan ng ilang bulag ang Aaron. Kahit na ang mga nangungunang hitters ni Chan Changsheng ay hindi mga kalaban ng Aaron. Anong banta ang maaaring idulot ng mga bulag na ito sa Aaron? Si Aaron, na nakasquat, ay tumayo at sinabing walang magawa ang mukha, "Hindi ko mababago ang magulo kong konstitusyon habang buhay." Tumawag sa akin Xiaolong umuungal. Maraming tao ang sumugod. Ang Aaron ay hindi handang madaig, 3 beses 5 na hinati ng 2, lahat sila ay bumagsak sa lupa, at pagkatapos ay walang nangyari, patuloy na tumingkayad at hintayin si Ivory na makatapos ng pag-aaral. Hindi inaasahan ni Bruce Lee na napakahusay ng Aaron. Saglit, tumingin siya kay Aaron nang may takot. Wala siyang lakas ng loob na maghayganti, ngunit umalis siya sa sobrang panghihina ng loob niya kaya napahiya siya. "Kuya Long, anong magagawa natin? Hindi natin siya matatalo," tanong ng isang maliit na kapatid kay Bruce Lee. Palihim na tinitingnan ni Bruce Lee ang Aaron. Hindi niya akalain na ang lalaking ito na maliit ang ulo ay matatalo sila ng ganoon kadali. At saka, hindi niya ipinakita ang buong lakas. All of a biglang may pumasok na ideya sa isip ni Bruce Lee kung masusundan niya ang husay niya, di ba? Maingat siyang naglakad patungo sa Aaron at nagtanong, "Kuya, gusto mo ba ang kapatid na lalaki? Paano kung ang ilang mga kaibigan ay iyong nakababatang kapatid?" Hindi makatawa o umiyak si Aaron. Ngayon pa lang siya lumalaban. Tatanggapin ba niya siya bilang kanyang nakababatang kapatid? Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!